of thy God, I am the Lord. Thou shalt not defraud thy neighbor, neither rob him. The wages of him that is hired shall not abide with thee all night until the morning. Thou shalt not curse the deaf, nor put a stumbling block before the blind, but shalt fear thy God, I am the Lord. Ye shall do no unrighteousness in judgment. Thou shalt not respect the person of the poor, nor honor the person of the mighty, but in righteousness shalt thou judge thy neighbor. Thou shalt not go up and down as a talebearer among thy people, neither shalt thou stand against the flock of thy neighbor, I am the Thou Lord. shalt not hate thy brother in thine heart. Thou shalt in any wise rebuke thy neighbor, and not suffer sin upon him. Thou shalt not avenge nor bear any grudge against the children of thy people, but thou shalt love thy neighbor as thyself. I am the Lord. Ulitin ko na lang po yun, no? So, thou shalt not avenge nor bear any grudge against the children of thy people, but thou shalt love thy neighbor as thyself. I am the Lord. Let's pray, Lord. Salamat sa mga salita. I pray kayo pong magpala sa amin, Lord. Turuan niyo po, Lord, kami sa paraan na kayo lang pong may nakakaalam, Panginoon, na hindi lang salitang dapat matutunan sa aming puso't isipan din. Tagus pa sa aming karakter. I pray makuha namin. Dapat maiwasang kasalanan. Napakarami niyan. Ba't itong bagay na ito doon ay tinuturo niya ng Old Testament pa lang. Ulitin sa New Testament. Kaming mga anak nyo, people nyo, Panginoon. Minsan itong kasalanan to, Lord, minsan kahit na-expect na mature na, even mga pastor, Panginoon, yung holding grudge at bitterness, I pray, maalis namin, hindi kayo mahadlangan ito sa paglilingkod sa inyo. At yung mga baguhan, ay patandaan na, Lord, maalis namin ito sa aming sistema, hindi na rin matutunan ng mga bata pa, Panginoon. Dahil ito pinuturo niyo, Lord, sa inyong salita, hindi maganda ito meron kami nito, Lord. So again, humingi po kami ng talino sa inyo, Panginoon, at pangunawa, pag-ibig din, Panginoon, biyaya kayong manulati. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Ako po na po. Good morning po sa lahat. Good morning. Salamat pala. Ayos naman pala yung ating hindi ko alam ba't nagloko yan ng Thursday, no? So, dito na po. Pwesto na. Pwesto. Okay, so nabanggit nga kanina, no? Ito yung ating topic. Sabihin ko na agad yung title natin. Binasa po natin dito, no? Hindi na natin later ito mabalikan. Pero kung napansin nyo po yung Leviticus 19, napakaganda, no? Actually, pwede mong tapusin pa yan. Yung Leviticus ay isa sa mga libro na minsan hindi nagagamit sa preaching. At kahit sa pagbabasa, anong favorite book mo? Leviticus. Unless ikaw si Pastor Anderson. Hindi, paborito ko dito sa 2013. Sabi siya, no? Ayun, mga bakla yan eh. Pero, ayaw nilang Leviticus kasi puro Levites to eh. Mga batas, ito puro patayin mo yung ganyan, buhos mo yung dugo. Parang boring para sa iba. Pero actually, sa umpisa lang yun. Bandang huli, katulad na sa 19, kung ano yung binasa natin kanina, napakamagandang mga batas to, mga prinsipyo na binanggit dito. At ito nga, ayun dapat sumikat sa atin, yung ating text, no? Bukod sa grudge, actually, sinabi po doon, kinote to ni Jesus. Amen? Amen? The Lord Himself, kinote niya to. Word for word, sabi dyan, no? Sorry. Anong version? Yan. Thou shalt in any wise, ito. 18, no? But thou shalt love thy neighbor as thyself. Familiar? Yan po yung kinote ni Jesus. Leviticus pala yun. Alam nyo kasi sa panahon natin, yung sinasabi ng iba, na hindi naman magbabasa ng Bible, iba nga, hindi Christian, hindi ligtas eh. Lagi nga sabihin nila, mahalin mo yung kapwa mo. Yan ang sabi ni Jesus, dating hindi gano'n, ngayon, gano'n na. So yung sabi sa'yo, ito yung sagot. Matagal na sinabi ng Diyos yun. Also, yung sabihin nila, yung Old Testament, ano yan eh, masyadong pinatay yung genocide, ganyan. Old Testament to eh. Yung sa bakla nga, sa 2013, dati yon. Leviticus pa yun eh. Leviticus din to eh. Paano yan? So, sabihin ng Diyos, hindi kailangan niya magbago, hindi siya nagbabago, hindi niya kailangan magbago. Talagang hindi siya nagbago. So, the same book,
kabaliktaran lang, no? 20 tsaka 19. So sinabi nito, mahalin mo yung sarili mo. Mahalin mo yung kapitbahay mo. Again, di yung kapitbahay lang na kahit naman, reprobate yan. Ibig sabihin, get it in context. Hindi ibig sabihin, mahalin mo yung mga bakla. Ang dalas ginagamit sa atin yan. Pero ngayon, alam natin, di tama yon kasi, yun nga, after another chapter. By the way, wala pa chapter dati. Kasi magkalapit lang yung sinabing, patayin yan yung mga bakla. Oh. Pero mahalin mo yung iyong kapitbahay. Ano ba talaga? Hindi yun incompatible. Compatible yun. Kasi nga, yung reprobate, di kailangan mahalin. May mga kailangan kagalitan tayo at itakwil at yun. Again, reprobate, napakaliit na population naman natin yan. Okay? So, exemption po tawag dyan. Ngayon, karamihan ng tao, mamahalin natin. Pero again, di lahat, pare-pareho. Di ba? So, minamahal natin talaga yung itong neighbor dito, hindi po kapitbahay natin dito eh. Doon pwede tayo maging kapitbahay or kaibigan sa lahat ng tao, in a way. Pero talagang, sino yung pinakamamahalin natin? According sa New Testament, yung ang kapatid. Okay? So, again may tamang klase din ng pag-ibig kung paano ginagawa yan. Yun yung mga bagay na inaaral din natin. Okay. So, sana nakuha nyo yun. Pero ang pinaka talaga natin dito is yung sa grudge. Okay, ang title natin ngayon, sinabi dyan, nor bear any grudge. Marami na po yung sinabi dito no? Ito yung gagawin mo, ito yung gagawin mo, ito wag mong gagawin. Pero nabanggit dito, thou shalt not avenge. Kasi po madalas ay hindi, pag may grudge ka, ayun yun, gusto mong gumante. Amen? Pamilya. Ba't sinabihan mo ng ganyan? Ba't mo binatukan? Ba't hindi mo binigyan ng ganyan? Kahit saan eh. Minsan, merong pinamigay sa kumpanya kung saan man yan. Di ba, naalala ko ito sa mga taga-baybay Sapa, may ganyang kwento eh. Kahit dito, may ayuda yung is dapat lahat meron. Eh, galit ka dun sa isa. Hindi mo sinabihan. Di ba? May mga subtle kung paano ka gaganti. Napakasama. Hindi maganda yan. Amen? Kaya sinasabi sa atin, lalong magkakapatid tayo sa Panginoon, gagantihan mo, makaganti ka lang. Dapat maintindihan mo yung bitterness, yung grudge, ay may gagawa. Kaya sa ating introduction, nasabi ko na yung title natin is, nor bear any grudge. Subtitle ito, nakuha agad ni Bud sa panalangin kanina, di ba? Hindi kami nag-uusap, Pero yung grudge kasi, anong kailangan mong gawin dyan? Let it go. Di ba? Hindi! Ginawa niya sa akin to Oo nga, let it go. Move on. At naintindihan ko minsan yung iba, hindi talaga pag ginawan ka ng masama kaso nga, nag-aaral natin ngayon, may kailangan So, hindi ko naman kayo pipilitin to let it go, Let it go, Hindi rin. Lagi natin ginagawa ito, mag-aral, tiwala sa Panginoon, at tinutulungan kayo, yung minsan mahirap to sa iba Pero sa bisa, at kagalingan, at wisdom na mayroon salita ng Diyos, magagawa natin yan. Amen? Yan, subtitle natin, Let It Go, The Danger of Holding a Grudge. Yan. Yan. So, minsan, kala mo, okay lang to kasi siya, ang inisip mo, pag siya yung gusto mong gawan, isa iba dyan, may bala, nag-uipon ng bala. Alam nyo ba yung sabihin, nag-uipon ng bala? Kahit sa mga kulto, ganyan. Tayo, inaano natin yung mga kulto, sinasabi natin yung para sa kanila yun Yung mali, ito yung mali mo, tingnan mo rin. Hindi yun, galit lang ako sa kanila, hindi ko kakilala yun Sumusunod lang ako sa Panginoon na, i-rebuke sila. Okay, tapos na tayo sa Isaiah, sa Jeremiah, hindi pa tayo tapos. Ang napansin nyo doon, isa sa mga preaching doon, minsan sa mga malayong bansa, anong pakialam ni Jeremiah, Isaiah sa ibang bansa? Inutos sa kanya ng Diyos yun Kailangan niyang gawin. Hindi dahil galit lang siya. May galit talaga siya kasi mga loko-loko. Pero, mas madaling palampasin minsan yung mga malayo sa'yo Kaya pag-aaral natin hindi yung mga malayo sa atin. Yung mga, sa church, for example. Ang hirap kahit sa pamilya na kapamilya, kapatid, tapos mayroon kang sama ng loob at hindi po hinto kasi yan sa sama ng loob. Later, gaganti ka. Ayan. Ayan ang title natin na nor. Huwag kang gaganti ni hindi ka magdadala ng galit. Di ko alam sa grudge. Tingnan natin din yung Tagalog niya. Sino magaling? Puot. Huwag ninyong kapuputan ng inyong kapatid sa inyong puso. Tama ba? Hindi, dito. Huwag kayong maghihiganti o magtatanim laban
sa mga anak ng inyong bayan. Parang tatanim. Totoo yan, nagtatanim ka naman eh. Kung palay yan, okay magtanim ng palay. Pero, grudge, bitterness, wag. Amen? Kasi nga, maniwala kayo, kahit hindi yan lumalabas, wala naman akong ginawang mali sa kanya, pero kumukulo ka sa loob eh. Sooner or later, lalabas yan. Kaya sabi sa ating introduction, a grudge is a hidden poison. Sinito nalaso na. Kahit food poisoning, di ba? Ang hirap na food poisoning na rin akong gano'n. Talagang suka, tayo ka dyan eh. Pag may grudge ka raw, para ka may gano'n, nalalasong ka na. Kahit alam mo na hindi mo dapat gawin. Bakit mo ginawa yung dati mo gawin? Eh kasi, ganyan eh. Ang tagal na nun ah. Kasi hindi ka makapag-focus sa dapat mong gawin. Kita niyo yan? So, introduction pa lang yan. Kaya, a quiet bitterness that grows in the heart. Tahimik, pero parang either parang halaman, virus. Lumalaki na pala. Ganyan po ang grudge and bitterness, no? It often starts with a wound. Yan. So, una, nasaktan ka. Tapos, may nasabi sa'yo or may sinabi sa'yo na hindi ginawa. Diba? Promise, broken. So, naalala ko ito si Judah at si Tamar, di ba? Sabi mo, bibigay mo sa akin yung alam niyo yung kwento naman kay Judah at ang sama nun eh. Kasi sabi na iba, ayaw kong basta ng Bible, sama. Hindi, aralin mo yung lesson doon. Pero nangyari kay Judah at kay Tamar, di ba? Nag sila, di ba? Adultery, fornicate. Eh ano niya pala yun? Asawa ng anak mo, ano yun? Tagalog. Hindi natin alam. Okay. Daughter-in-law niya yun. Ha? Bilas niya. Pinatulan niya. Ewan ko ba naman si Judah. Kasi namatay din yung asawa niya. Pero hindi, yun eh. Hindi dahilan yun. Talaga nag-focus yung scripture din. Kung naalala niya, di ba? Uminto siya kay Joseph, and then Judah, and then Joseph ulit. Ibig sabihin, importante yun. Ang lesson doon, pinangakuan siya yung anak ko na lang. Kasi namatay din yung asawa niya, siloko-loko rin yung asawa niya. Sino ba yun? Si si Onan, dalawa yun eh, namatay. So yung yung susunod, si Sheila, may nagkakamali. Lalaki yun, Sheila. Hindi nakalimutan, no, sabi ni Judah kasi baka mamatay din eh, may balat ata sa pito si Tamar eh. Nag-grudge si bandang huli, ginawa ng paraan. So, mali yun mga babae. By the way, walang pangit yung grudge. So, ayun. So, a broken promise kasi, pangako mo, ganyan eh. Hindi nangyari. Anong gagawin natin? May grudge ka na ngayon. Sa kumpanya, meron ganun eh. Kala ko yayaman ako dito. Hindi naman pala. Hindi mo rin alam. May expectation din sa'yo. Kung hindi ka talaga kaya ng kumpanya, di ba? Ito, mga shop pa lang yan. May mga tampuhan na yan eh. Sa church din. Iba, kaya nag-church dito, kala ko, ganyan, puro kakala eh. So, magbe-bear ng grudge, hindi naman nangako sa'yo. At kahit nangako pa sa'yo, hindi natupad. Diba, mag-grudge ka ba? At dahil din, minsan may pinakakuha si Pastor din, mali rin siya to, pero may nag-offer din kasi sa amin, yung mga nakapag-abroad. Yung iba naman nakapag-abroad, nasama pa ako dun eh. Tumitrabaho na ako dun eh. Pinay ko lang. So, salamat naman, di ako natuloy doon. Sa Iraq ba naman eh. Kaya ang kwentuhan nila doon, pinapasabugan sila eh. Buti lang di ako natuloy doon. Anyway, promise broken at trust betrayed. No? Nagtiwala ka, tapos hindi nagtapat sa'yo. Iniwanan ka. Masama yun. Pero magbe-bear ka ba ng grudge? Ibig sabihin, nagkaroon ng pagkakataon, gagawin ko to. So, nilalason mo yung sarili mo. Mag-ingat tayo doon, let it go. Ginawa ka na masama, ang Diyos na naman ang gaganti. Hindi, Pastor, hindi mo alam, masama talaga eh. Alam ko, hindi ko alam exactly siguro. Pero itong alam ko, ang Diyos ang gaganti kung sakali man. Na alam naman ng Diyos lahat eh. Nauna ko yung sarili ko. But anyway, so instead of healing, it festers. Alam niyo yung fester na word? Madala siya sa sugat, nagnanaknak. Ganun yung pag may grudge ka. Nakikinig ba kayo? Sa halip na maging masaya ka, nakita mo na yung mukha ni na may grudge ka. Kung wala kang grudge doon sa tao, kahit makita mo, ginawa ka ng masama dati,
tapos na yun sa'yo. At pwede mo siyang ituring na, alam mo na, hindi man best friend, pero at least hindi mo siya gagawin masama. It festers, we replay the wrong again. Ay, ito ginawa sa akin yan. Ito ginawa sa akin yan. Parang silang plaka. Hindi ginawa sa akin yan. Ito ginawa. But God did not design our hearts to be a storage room for resentment. Galing, no? Totoo nga yun eh. Pero pwede mong gawin yun, pero hindi makaganda, hindi makabuti. Kaya, kailangan mong patawarin. Very basic, no? So anyway, meron tayong mga points dito para, again, tulungan natin ang bawat isa. Basta ikaw, meron ka bang ganyan? Kaya gusto ko yung encourage, Naalala ko lang tuloy si Pastor Padua. May isang araw siyang, parang sinabi niya na kahit pastor na siya, meron siyang ganyan. Siya naman nagsabi nun Kaya sinabi ko yon kasi minsan, huwag niyong ituring yung sarili niyong napaka-carnal ko naman. Kaya talagang normal, parang pride. Hindi mo malaman, nandyan pala. Ganon din ang grudge, ganon ang bitterness. So alam mong kailangan mawala, pero minsan, ayaw mo aminin na merong pero andun. So aminin mo na. Kaya number 1, para matulungan tayong mawala yan sana mawala na po. Tsaka isa pa, marami pa rin mag-heartbroken sa'yo. Ngayon, wala ka ngayon. Or dati meron na, napatawad mo na. May darating ulit na ibang tao. Lalo na daw kung pastor ka. Totoo po yun. Sakit sa kalooban niya. Tinuruan mo, tapos biglang mawawala lang. Isang ganun lang. Anong dahilan yan? Minsan, madalas di na magsasabi yung bakit Ikaw ngayon, pastor ko, bakit kayo? Parang di nakakatulog nun. Dapat marunong ka rin. Kaya huwag kayo magsasabi na basta di mo naintindihan yan Naku, magtanong-tanong ka. Sino ang pinaka nasasaktan at nakakaranas niya paulit-ulit? Una ang Diyos actually. Amen? At mga lingkod ng Diyos. At kayo rin. So, as much as possible, as early as possible, maintindihan natin. Paano natin ito matatalo, mawala at kung bumalik, mabilis na makaka-move on ka. So, number 1, Hebrews. Ibasa niyo po. Ready, go. Looking diligently, lest any man fail of the grace of God, lest any root of bitterness springing up trouble you, and thereby many be defiled. Ano yung pinaka-negative dyan? Ano yung bunga daw? Anong ginagawa sa atin yan? Ano yung gagawin niya sa'yo? Trouble lang pala Medyo mababa yun. Trouble, pero tama, trouble. Okay, yung pinaka dyan, trouble you. Itong bitterness, parang halaman daw. Nakita mo yung halaman ito, kailan lang. Masukal na kasi yung aking, ilang buwan ko ba namang diyan Talagang ang dami na tumubong vines. Tapos yung ayaw kong, may mga halaman ako dyan na gusto kong tumubo, pero hindi ganun karami. Kasi lang din i-maintain ko lang. So yun, so pag napabayaan mo, yung inaalagaan ko doon, ginapos na pala. Alam niyo yung vine? Alam mo yung sa alala, di ba? Ang liliit lang yan umpisa pero pag talaga, pag napabayaan, gagapusin. Namatay, hindi na, munti ka na mamatay yung dalawa kong flowering doon, magandang halaman. Kayo, meron kayong inalagaan na maganda. Patutuon nyo, di ba? Yung nyo, status sa church, napaganda niyan. Napabayaan nyo. Naging bitter lang pala kayo. Mag-uumpisa dyan. So, parang vine yan, gagapusin yan. So, ito medyo mahina yung word na ginamit, trouble. Pero still, kaya point number 1, grudge destroys the one who holds it. Amen? Sabi niya, nasa sa'yo yun Lest, so dapat daw, alamin natin na mag-ingat tayo. Kasi yung biyaya ng Diyos, nandiyan talaga yun Alam niyo yung biyaya ng Diyos, medyo malawak yung topic Sabihin niya, katulad niya, salamat nakakapagpatuloy tayo sa Panginoon. Salamat nasa maayos tayong church.
Maraming tao, wala niyan eh. So ngayon, i-give up mo pa ba yan? Pag napabayaan mo yan, hindi mo alam, napaganda na nakamtan mo na pala. Biyaya ng Panginoon na nakapagpatuloy ka, biyaya ng Panginoon na nakapaglingkod ka sa Diyos. Kaso, hindi mo nakita yung mga gumagapang pala na kalaban. At ang dito, yung inaano dito, parang halaman na nag-spring up, no? Ginawan ka ng mali, tsyuk! Tumubo. Kung maliit-liit pa yan, pwede mo nang patayin eh. Bunutin mo na agad. Yan, pag may time ako, binubunot ko na agad yung mga ano doon. Kung may time ako. Diba? Kasi hindi naman ako professional gardener. Pero, kung may oras ka, alisin ko na agad yun. Mali pala yan eh. Hindi naman yan gusto ko itanim dito eh. Oh, tanggal. Ganon tayo dapat sa bitterness. Eh kaso daw, nag-ugat na pala. Alam niyo yung ugat, di ba? Putulin mo man yan, may ugat eh. Maya-maya, wala kang time, na-busy ka. Ang lalim pala nung ano. Pinutol ko na yun eh, kailan pa? Hindi yun, nag-spring up na pala. Di ba? Ganyan ang bitterness, nakikinig ba? Ganyan ang grudge. Anong pinagkaiba ng bitterness sa grudge? Halos pareho po yan eh. Yung grudge, yun yung talagang pag-grudge, negative agad. Bitterness, basic lang na mapait na either maling attitude towards one another. Okay? So, alam mo masama yung kasi bitter. Alam mo yung bitter natin is pait eh, no? So, pag yan pala yung nag-spring up na, lalaki yan, bandang uli, ikaw ang talo, kaya sisirain ka niyan. Yun lang sasabihin. So, number 1, sisirain tayo niyan. Bakit mo yan i-hold? Ibig sabihin, ba't mo hahayaang, okay ka lang dyan ha, okay ka lang dyan, galit ka sa ganyan ha, hindi naman pala dapat, pero okay lang yan, sinabihan ka na dati, ganun talaga, sinaktan ako eh. Okay lang yun. Binibigyan mo siya ng dahilan para mag-go, ayaw pang alisin, bibigyan ka pa ng rason, ng dahilan. Ano yung negative na dahilan? Excuse. Sinaktan nga ako eh. Kaso tumutubo na. Pag sa pastor ka pa nagtanim ka ng ano, balik tayo kay Pastor Pado, ganun na yung ano yan. Madalas nagtatanim yung member sa pastor, yung pastor din minsan. Hindi dapat ha. Paano pag talaga may ginawang mali yung member? Paano pag baguhan talaga? Sabi natin, hindi na nga baguhan. Nangyayari talaga eh. Umalis tong isa dahil dito sa isa. Okay, madalas sa love life, ganun din. Sa dahil din, ganun yung kwento eh. Sinabihan yung I love you isa, tapos nagbago yung isip. Nagbago eh. Ano gagawin natin? Alis tayo sa church dahil doon. Hanap ka na iba. Again, masama yung ginawa sa kanya. Okay yun, naintindihan natin yun. Pero, huwag kang mag-grudge. Kasi sisirain ka niyan. Another term ng iba, sabi, para kang ninanakawan ng kasiyahan. Again nga, ganun yung pag nakita mo yung mukha niya, nabanggit lang yung pangalan, si ganyan. Kanina, saya mo, biglang nawala eh. Kasi may grudge ka. Kung yung grudge na yung wala, mabanggit man yun, kung anong pangalan, may mga pangalang ano eh, medyo common eh. Paano yun? Ako, may mga, alam ko pa yung mga, sabi nga sa'yo, di ba, yung Peter, Paul, kaya ayoko niyan eh. Yung mga pasta ko dyan na loko-loko. Wala silang kinalaman dito. Pag may grudge ka, naku, ayoko ng pangalan na yan. So it will trouble you, it will destroy you, it robs you of joy, it drains spiritual strength actually. Malakas ka ngayon, kaso yung gusto kong mag-church talaga eh, pero may grudge ka. Para kang hinahatak. Madalas yan. Observe nyo sa church again, patawarin natin kung nagganon nga. Pero, iwasan natin sarili natin. At, yung kabilang side naman kasi kaya siya nag-grudge, inasal mo lalo. Posible din yun. Ba't umaasarin pa? Alam mo namang, ano yung madalas kinakasal? Mga simple lang yan. Nabanggit ko na yung love life kunwari. Kunwari lang ha. Kunwari si Rapi, may sinabihan I love you. After ilang nagbago isip, siya na pala nasa isang church kayo ngayon. So wag mo na rin Facebook, ano pa kayo sa Facebook, trend pa kayo, lalo nyo pa pinapainggit, i-block nyo na lang. May pwede kang gawin eh. Kasi alam mong nakakasira yun,
Yan. So, isa sa mga ayaw natin, isang objective natin, hindi ko nabanggit, no? Pero of course, dapat protektahan katulad ng church. Amen? Spiritual ng isang tao. Dahil lang ba sa grudge, hahayaan mo yun? Na either mag-resign tuloy or mawala, o manghina. Dahil lang sa grudge mo, hahayaan mo ba yun? Sana hindi. Kasi again, kaya nga kinumpara po yan sa isang halaman na unti-unti lang eh. Pwede mo nang, sabi sa English, nip in the bud. Gumutubo pa lang, alisin mo na agad. Pastor, hindi, ginawa nga akong masama eh. Amaya, masasagot natin yan. Pero, sabi ko lang na, it will drain spiritual strength. Kahit pa, sanay ka na sa church, ayaw mo sa church, ayaw mo mawala sa church, sorry. Ayaw mo talaga eh. Alam natin, alam mo yun. Pero pag may grudge ka, isa sa pwede bawala ay isirain niya yung bagay na napakaganda pala. Intindihan niyo ba? Ano bang ginagawa niyan? It robs joy, it drains spiritual strength, and it blocks our relationship with God. Totoo yan eh. Parang dito, nasabi dyan, thereby many be defiled. Ano pa sinyo doon? Nadamay na yung iba. May grudge lang naman ako sa kanya. Kaso nakikita nung iba. Ano yan sa iba? Ay, okay lang pala yun. Lalo si pastor ng ganun eh, di ba? Ay, si pastor may grudge sa, hindi ako may grudge sa bakla. Hindi grudge yun, iba yun. Righteous indignation tawag doon. Amen? Nasabi sa Bible. Ngayon, yun, kunwari, hindi naman legitimate na reprobate. Kunwari, galit lang ako sa mukha ni kung sino. Ay, okay lang pala yun. Kasi ginagawa ng pastor eh. Maraming sinabing defiled, dudungisan. Nakikinig ba? Tsagayin nyo lang to ha. Kailangan mawala na sa atin to. At kung may bago sa atin, for example, hindi niya makikita sa atin to. At pag hindi niya makita sa atin to, at ginawan pa tayo, for example, may bago dito, ginawan ka ng mali, hindi mo lang binaliwala, pero ang baga sa balay, parang ginanon mo lang. Diba? Mapapansin niya yun eh. Ay, yung taong to, okay to ah. Hindi niya na nagagawin yun. Paano kung ginantihan mo rin? Hindi, yun lang. Ay, okay lang pala to. Normal to, normal. So, kaya balikan natin yung illustration natin. Parang poison yan. Ito, ang ganda nito eh. Sabi dito, ito mga additional dito, mga ano to ha, mga nakuha ko lang na sabihin nating proverbs or knowledge din sa sanlibutan. Na totoo naman, okay? Sabi dito, kanina nabanggit natin na parang poison, di ba? A grudge is like a drinking a poison and hoping the other person will die. Natindihan niyo ba yan? So pag may grudge ka daw, para kang uminom ng lason tapos gusto mo siyang mamatay. Ikaw yung uminom eh. Hindi siya, galit ako sa parang gina-justify, sana malason ka. Ikaw malalason. Saklap, no? Kaya alisin mo na yan. Ngayon, again may iba namang maling-mali dito. Naalala ko yung mga nag-excuse sa sarili nila. Naalala nyo si Arroyo. Oh, sorry po. Yan sorry na ako Oh, bakit pa kayo ba't ba ako tinuturo? Nagnakaw ka, balik mo muna. Iba yon. May parusa dapat sa ginawa niya. Ngayon, kung grudge lang ng iba sa kanya yon, patawarin. Pero hindi. Hindi lang grudge yun. Okay, iba yun. So, yung ginagawa ko sa iba, binabaliktad to. Kaya lalong ayaw patawarin. Nakikinig pa ba? Kasi, ginawa ko ng masama si Essie. Hoy, patawarin mo na ako Tama ba yun? Pag alam mo nakasama ka sa kanya, ginawa mo masama, dapat mag-sorry, makita niya yun. At kahit hindi niya makita, hindi mo na iulitin. Makikita niya yun eh. Pag kinapala yung mukha niya, talagang inano mo pa, talagang parang lalason na kayo nun. At nakita niya naman kung paano nangyayari sa gera sa mga, alam niyo, sa Middle East lalo. Ako dati, interesado ako dyan eh. Hindi pa ako Kristyano doon kasi nakabasa mo lagi. Parang kulit nitong balitang to sila na naman. To the point na naalala ko, medyo naging Kristyano rin na pala ako noon. Gusto ko lang, interesado lang ako sa Israel news. Yung Yahoo, meron silang something na gano'n eh. Pag may balita, pwede may filter. Lahat ng balita sa Israel, ipasok mo dito, email mo sa akin. Hindi ako hindi ko mabasa lahat sa sobrang dami. Alam yung bakit marami silang hidwaan doon, yung malalim yun.
malalim ang hidwaan niya, pareho kasing mga wala sa Panginoon yan, Israel at Islam. So, pareho sila nagpatayan, pareho sila, ba't yung pinatay? Pinatay mo, ba't pinatay mo na? Pinatay mo na. Walang katapusan yun. O tayo, gano'n, ano gagawin natin para may payapaan tayo? Kung talagang pinatay, tayo mga Kristiyano, tayo pinapatay dati. Sinong gagantihan natin? Gantihan mo na yung Catholic na yan. Sino? Diba? No, patay yung member, hindi. Nung binabasa ko rin po yung mga history ng talagang literal, pinapatay po yung mga Kristiyano. So, anong gagawin natin? Kasi yung mga ngayon, wala na sila kinalaman dyan eh. Biktima na lang din sila ng patay natin si Pope. Hindi ganon. Hindi nyo ha, baka quote nyo ako, tutulid nyo dun. Hindi sinabing ganon. So, yung bitterness, pinagpapasa Diyos siya. Tuloy ko lang ha. So, grudge is like drinking a poison and hoping the other person. So, it's stupid. So, wag mong gawin. Ayun lang muna tayo. Pero number 2, ano pa? Ephesians 2. New Testament na po, ha? 4, I mean. Sorry. Yan, very no? Be angry and sin not. Nakita niyo yan? So, huwag mo i-justify yung anger. Galit ako eh. Pero, posible, di ba, ang Diyos mismo nagagalit eh. Nagkasala ba ang Diyos? Hindi. So, ibig sabihin, pwede ka palang magalit na hindi ka nagkakasala. Amen. Pero, kaya binanggit niya magkasunod, madalas talaga pag galit ka na, doon ka magkakasala, madalas. Di ba? Pag galit ka, mapatay, mabangga, gaganti. Kung hindi man ngayon, magtatanim, later. Di ba? Ganyan lang yan sa mga, Iran, nag-iipon yun ng ng bomba. Hindi man ngayon, pero later. Ba't sila nag-iipon? May sumabog sa kanila eh. Nakatawa. Sa Russia, may sumabog na gano'n eh. Nag-pile sila ng pile, doon sumabog. Gano'n na gano'n tayo. Nakikinig ba kayo? Ang tingin sa'yo is talagang very fine Christian. Spiritual na spiritual. Hindi nagmumura. Hindi alam ginagawa masama. Pero meron pala tinatanim, parang bomba yan. Eh, na-trigger ngayon. May nasabi, may narinig, or what. Sumabog, nagmura ngayon. Anak na, tututututut. Kala ko, spiritual to. Naintindihan. So ngayon, kung alam niyo na may tumutubo dyan, alisin na agad. Huwag kang mag-impok ng bomba. Sasabog yan dyan. Let not the sun go down upon thy wrath. Normal sa tao na galit, amen? Amen. Again, inaano ko sa inyo, mga patututo ng mga pastor pa eh. Naglilingkod ka sa Diyos, maraming style ang alaban. Isa to. Amen. Tataniman ka niyan, di mo nalaman, di mo na, okay lang yan. Sigurado mo lang di mo bumura. Paano natin muna ng mababaw na station? Mura lang, mura. Alam niyo yung mura, di ba? Nahinig mo kahit saan eh. Never akong gumura. Ako, hindi. Pambihira, ganun lang. Alam mo, nakikita mo yung galit, di ba? Diyan eh. Pinabayaan mo lang, di lumalaki na. Iniipon mo pala. Yun. So, kaya sabi dito, ang ganda ng dito, yes, normal eh, nakagalit ka. Pero, natapos na yung taon. Natapos yung taon. Araw nga lang eh, di ba? Ito yung dito eh. So, bago man lang, basta paano kung gabi? May 24 hours pa ako. Kunin mo yung the spirit of the text, sabi nga nila, no? Ibig sabihin, obviously, hanggat mabilis, hanggat kaya mo, kumukulo dyan, pahintuin mo na. Huwag mo nga hayaan na yung, kung sino nagtanim niya, madalas demonyo eh. Okay? Ay sabihin ko na, mag-fester nga yan, okay? Magsirain ka, lumago pa, yan. Kaya yung 27, ang ganda. Siya nagsabi nung, involve ang demonyo dyan pag ikaw meron ganyan. Amen? Naintindihan niyo ba yun? Kanina pinag-usapan natin, di ba? Huwag mo sabihin na wala, ako lang to, at siya to, inisisi mo ibang tao. Yung demonyo nagtanim sa'yo niyan. Paano naman niya ginawa yun? Maraming paraan. Napanood mo yung telenovela, di ba? Ano kay Sharon? Babangon ako, duduhugin ka. Tama ba yun? Sino man yun?
Ganyan yung mga title ng ano eh. Eh, ba't pinapanood ng mga tao yun? Kasi gustong-gusto ng tao yun eh. Mga revenge, ano? Bukas luluhod ang mga tala. Ha? May ganon. Ganon po yung mga dati. Kahit kay Fernando po ata, ganon. Merong genre ng movies na yan lang. Naintindihan niyo ba yun? Ibig sabihin, di ba? Kahit kay sino mahilig dyan? Stallone, di ba? Eh, gusto natin yun, oh. Uy, inapi siya nung una, oh. Yung paborito ko dyan, ano ko lang kasi alam niyo yung pelikula. Pathway yun na yung gusto ko yung law-abiding citizen. Hindi ko sinabing panoorin niya. Pero ganun yung tema nung. Kaya gusto ko, patayin mo lahat siya. Patay. Kasi pinatay yung dati mong pamilya eh. Kaya gusto ko yung ending nun eh. Siya yung namatay eh. Pero ang galing niya. Yung gagayain ah. Pinagplanuhan niya yung judge, yung attorney, tsaka yung pumatay sa ano niya. Lahat gusto niyang patayin eh. Nasoba naman. At ang daming nadamay doon sa kanyang galit. At maniwala kayo kahit sa Diyos nangyayari yan. Ba't ginawa ng pastor yung ganun? Sinabi niya, ba't siya? Nag-umpisa yun sa, hindi lahat ha, pero madalas ganun. Nakilala tayong pastor na ganun, na may dahilan din naman, pero still, ang pangit mo may grudge ka. Siguraduhin mo na, kasi nakaka-relate ang mga tao dyan eh. Siguraduhin mong di mo yan, parang pelikula na sub-genre siya. Ibig sabihin, kaya sinusuportahan iba yun, ganyan man ginawa sa'yo, ganyan ginawa sa akin eh. Sige, durugin mo. Kaso, kapatid sa Panginoon yun, hindi, durugin mo. Kasi grabe na pala yung grudge sa puso mo. Okay, na ko yung sarili ko. Okay lang. So, be angry and sin not. Yes, nagalit ka, pero huwag ka magkasala. Alam mo naman yung category ng ito, kasalanan na, ito hindi pa. Yan, nagsalita ka lang. So, galit ka sa bakla. Sinabi ko yun, dahil yun ang sabi, para hindi magaya iba, hindi matulad yung iba. Mali yan eh. Pero hindi ako papatay ng bakla dyan, okay? Hindi ako lumapit dun. Papatay pa ako, ibig sabihin, malapit na. Again, hindi natin gagawin. Alam mo yung boundary mo dapat. Huwag ka magkasala, magalit ka man. Diba yan, sa mga bata lang, madalas nagagalit tayo pag may ginawa talagang mali. Pero nag-sorry na, kung ayos na, tapos na yon, mahal mo ulit sila. Amen? Amen. Mahal mo naman talaga eh. So, iwasan mo yung magtanim ng galit. Kasi nga, nagkakaroon daw ng lugar, no? Yung demonyo. Sabi siya, ganito gawin mo, ha? Ganito gawin mo. Ano masamang ginagawa? Gantihan mo, ito yung bala mo, ha? Ipunin mo lahat ng bala mo, para kang Iran. So, magalit ka, pero huwag ka magkasala. Mas maganda, huwag ka naman magalit. Kasi hindi maiwasan yung pastor eh. Pero yun, nagalit ka para si Jesus. Nagalit siya. Ang Diyos nagagalit eh. Pero, again, righteous pa rin siya. Hindi niya tayo papatay sa impyerno lang dahil lang gusto niya. Dahil may ginawa ka eh. Hindi niya tayo eh. Kaya gusto niya maligtas lahat sana. Amen? Ang mga huwag tayo mag-soul winning. Mahala sila doon. May grudge ka kasi, nasabihan ka nung isa nag-soul winning ka, sinabihan ka pa, inasal ka pa, nag-grudge ka. Applicable din, di ba? Ba't yung iba hindi nag-soul winning? Sinabihan ako dati nung ibang tao yun eh. Ano ba yun? Ibang tao na yun eh. Sige, huwag mo soul win yung nag-ganon sa'yo, bayaan mo yung ibang mag-soul win sa kanya. Pero ikaw, tuloy ka pa kasi naparaming tao eh. Gusto mo mapunta sa impyerno yan. Tuwan-tuwan demonyo yan. Okay, move on tayo. A grudge, kaya point number 2, a grudge gives Satan opportunity. Hindi maganda yan, grudge na yan. At pag na-divide ang church, nagkasira sa church, na-discourage yung iba sa church dahil sa grudge mo, hindi mo sinulusyonan ng maaga, o sinong talo? Pastor na naman, kawawa na naman si pastor. Anong gagawin ko dito? Hindi ko maintindihan. Magbati na nga kayo. Bati na mo kami. Ay, salamat. Nag-aaway pa rin to. Mas matindi na. Nagba-branch out na doon. Ay, kausapin natin to. Ano mo ba, si ganyan. No? Para ka ng sindikato na. Diba? Yung ganun, ini-involve mo pa yung iba sa grudge mo. Lala nun. So, tuwan-tuwa sa talas ngayon. Gagawin mo ba yun? So, alisin mo na yan. Move on, let it go.
So Satan loves bitterness because may tatlo lang dito sa it divides families. Pamilya na nagkakasundo, nagmamahalan yan, di ba? Ito, nakikita ko itong tatlo na sila ngayon, no? Ang sarap tingnan, di ba? May tatay, nanay, anak, wow, sana all. Pero kaya sila itong demonyo yan. Yung church, ganun. Naniwala kayo, galit na galit ang demonyo dito. Ano kaya sisirain itong discerning word? Discerning, nakamala. May paraan pa rin demonyo. Huwag natin bibigyan siya ng opportunity. Amen? Tinaniman lang kayo ng galit. Sinigawan ka, sinabihan nun, sinabihan. Hindi sinabi, pero pinaramdam, ganyan. Ano man yan? Labanan na yan. Alisin yan dapat, alisin. It divides families, it destroys churches, it turns love into hatred. Nangyayari yan, kaya kasabi nga nila, may kasabihan eh. Ay, kanta pala yun. Sabi doon is, sorry. Kaya kinig nyo rin naman to kung saan-saan. Sabi doon, why do we always hurt the ones we love? Totoo yun eh. Sabi rin nila, ang madalas sinasaktan mo yung mahal mo. Ha? Oxymoron ah. Ibig sabihin kasi sobrang kayo lagi magkasama, mahal ko to, mahal ko to. Kaso lagi kayo magkasama, magkakasawaan kayo sa love, hate naman. Kasi may bitterness eh. Totoo yun kasi lagi mo siya dapat mahalin. Kaso siya lagi mong kasama. Yung maliit na bitterness, isirain tayo niyan. Kaya yun ang gusto na itaning. When we choose bitterness against over forgiveness, we are handing the enemies the key to our hearts. Galing nito mga to. Nakuha ko lang ito kung saan. Tama to. Ulitin ko ha. May susi dito. Kunwari si Stephen, halika dito. Huwag na. Christian. Kunwari lang ha. And then, Essie, halika dito. Sino gusto maging Satanas sa inyo? Kunwari. Kunwari lang. So, yan. Teka lang ha. Yan. So, kunwari, ito yung when we choose bitterness over forgiveness. Yan. So, mamimili ngayon si Christian na lang. Ano kaya? Magpapatawad ba ako o patatawarin ko siya? Yun yung ano natin ngayon eh. So, pag hindi mo siya pinatawad, guys, sinari lang ha. Para mong ito yung susi sa aking puso. Yan. Papapasukin mo ba Satanas? Hindi dapat. Pero pag pinili mo na maging bitter, ito na puso ko. Pasok ka dito, Satanas. Ganon. Hindi so ang pangit na. Salamat po. So wag ganon. Papapasukin mo yung kalaban. Kaso pinili mo, mali. Si Taning naman, talagang gustong-gusto niya kang makapasok yan. Intindihan niyo ba yung puso niyo? Sabi sa Bible, guard your heart, di ba? For out of it is the issues of life. Nakikinig ba? When we choose bitterness over forgiveness, we are handing the enemy the key to our hearts. Ulitin ko, number 1, grudge destroys the one who holds it. Number 2, grudge gives Satan opportunity. Pangatlo, mga points lang to para hindi natin gawin to, okay? Colossians. Okay ba kayo? Kumain naman kayo eh. Okay, basa yung malakas. Ready, go! Forbearing one another and forgiving one another. If any man have a quarrel against any, even as Christ forgave you, so also do ye. So, sino nakapunta na sa Colossi? Basta may church doon. Okay, sa palagay nyo, yung mga tinuturuan ng mga apostol yan. Sa palagay nyo, walang bitterness sa kanila, walang nag-aaway. Yung ako nasa Diyos, may nag-aaway dyan eh. Munta ka na sa Mars. Ito, Colossians to eh. Kaya, again, dahilan lang po yan. Pag nagdadahilan ka, umalis ako sa church kasi nakita ko si ganyan, nag-aaway eh. Yeah. Dapat umalis na pala itong mga to. Nangyayari yun, amen? Nangyayari. Pero kung sakaling may
away-away. Anong kailangan gawin? According to this verse, 2 beses sinabi, forgive, forbear. Sinabi, forbear. Tsagain mo. At ano yung ano dito? Yung bandang muli, sabi dyan, even as Christ forgave you. Ayaw mo magpatawad. Basta yun, yung mapatawad dyan. Yan, ginawa niya sa akin. Ano, fill in the blank. Anong ginawa sa'yo? Tinututang ka. Ano mo yan? Ang baho nung, hindi mo mapatawad dyan. Parang ano yun, naalala ko pa yung amoy. Ano man yan? Yung sinabi sa akin, basketball, sinigaw ako niyan. Huwag ka ng basketball. Hindi. Patawarin mo, gantihan. Hindi, huwag mong gantihan. Di ba? Patawarin mo. Amen. Basta, di naman nag-sorry. Yeah, balik tayo sa sinabi ko dati. Hindi naman aplikado to eh. May dalawang klase yung forgiveness eh. Minsan kahit di mag-sorry sa'yo, the best niya dapat mag-sorry. Amen? Pag nagkasala kahit kanino, salita man yan, asigo mo, hindi naman sagasaan. Natalsikan mo naman, no? Di ba? Ano naman yan? Ng laway, di ba? Natalsikan ako ng laway dito, ha? Patawarin nyo na ako. Minsan. Pero hindi ako madalas tumalsik laway, di ba? Tama? Minsan lang. Talaga natalsikan ka, pastor, dito pa eh. Pwede mo patawarin mo na ako. Sorry naman ako agad eh. Ano pa? Pastor, di ka pa nag-toothbrush. Pwede mo siyang patawarin kahit di siya nag-sorry. Dalawa yan eh. So the best dapat siya mag-sorry. Sabihin mo sa kanya para mag-sorry siya kung sakaling, alam mo na. Kaya ginawa natin yung kanina. Ngayon, kahit di siya mag-sorry, si Jesus ba, nag-sorry ba tayo kay Jesus nung bago tayo maligtas? O hindi nga eh. Pero siya pa rin ay nagpatawad. Siya ang pinaka, example. Na napakaganda na example. Amen? Amen. O yun, ganun din tayo dapat. Sana. Ang sakaling di pa nag-sorry, dahil siguro hindi siya kambisado rin, hindi, kasi dahil sa iyo yan, eh. May part ng pag-sorry at pagpapatawad, na kahit di siya mag-sorry, patawarin mo na lang, as in, at least wag mo na siyang gantihan. Yan ang gusto ko sabihin doon. Hindi, napatay niya yung aking ganyan, ano man yan. Patawarin mo siya in such a way na hindi mo siya gagantihan. Yan ang gusto ko sabihin. Kaya point number 3, ganda to eh, kung ang Panginoon nga, pinatawad ka, hindi ka magpapatawad? Ba naman yun eh. Panginoon naman yun eh. Gusto ko pinatawad yun. Pabo sa akin yun eh. Kaso nga, alam nyo, open na open ng Diyos sa kasalanan natin. Pero pinatawad ka niya. Anong lesson doon? Kaya point number 3, a grudge goes against God's forgiveness. Para mong binabaliktad, para sinasabi mong, ako lang ang dapat patawarin, ang iba, hindi. Mali yun. Plus, yun nga, nababaliktad, gusto sabihin is, tayo bilang mga Kristiyano, dapat nire-reflect natin yung ginawa ng Panginoon. Pag hindi ka nagpapatawad, ano ginagawa mo? Nilalabanan mo ngayon yung prinsipyo at yung gawain ng Diyos na gusto niyang gawin sa libutan, kasi ikaw mismo yung lumalaban doon. Nakita niyo, ang lalim na pastor niya, still ganun pa rin yun. Maniwala kayo. Kahit nga, again, hindi tayo nagpapadala sa iba. Sabi, bakla nga, pinatawad ng Diyos eh. Technically, alam natin yung ating boundary. Amen. Ngayon, pag magkakapatid tayo, wala kang lusot. Maniwala kayo, pag forgiveness kung pagpapatawad ang pinag-uusapan, Matthew 18, inuutosan tayo literally ng Diyos na magpatawad ka. Kailangan magpatawad lalo pag nag-sorry. Pag nag-sorry, obligado ka nun. Baka hindi siya hindi ka patawarin eh. Obligado tayo. Dapat again, yung iba, hindi pa rin ginagawa yun. Hindi ko sinabing tama yung mali yung pag di ka nagpatawad. Pero ang Diyos, mali daw tayo ay kailangan magpatawad. Kaya a grudge goes against God's forgiveness. Kailangan natin magpatawad. Ang Panginoon nga, pinatawad tayo. Ayan, namanggit ko na yan. Mga 4. 5 lang po to. Mark 11. Sino na? Kayo na, ready, go. And when ye stand praying, forgive if ye have aught against any, that your Father also which is in heaven
may forgive you, Lord. Ano napansin nyo dyan? So, forgives na naman eh, pero may bagong konsepto dyan. Ano yung pinag-ano niya? May gusto kang gawin. Gusto mong patawarin ka ng Diyos. Gusto mong pagpalain ka ng Diyos. Ang tanong, nagpatawad ka din ba? Ganun yung parang siya naka-block. Kaya yung point natin is number 4, a grudge hinders our prayers. Di ba? Lahat tayo kailangan manalangin. Lahat tayo humingi sa Diyos. Hindi ka nagpapatawad. Parang may nakaharang. Sinasabi niya dyan eh. Kahit ano pa, pag sinabing ought is, kahit maliit na bagay, okay? If ye have ought against any, that your Father also which is in heaven may forgive you. Ibig sabihin, may, maaari, di ba? Ibig sabihin, kung hindi ka nagpatawad, hindi ka rin matatawarin. Napakalinaw, no? Kaya basta hindi mo alam na napakabigat ng ginawa sa amin. Kaya nga, in-explain ko kanina, may ibang klase na pagpapatawad na kahit di nag-sorry sa'yo at kahit hindi kailangan magbayad siya, kailangan may mga bagay na either hindi kayang bayaran o hindi talaga kunwari, ano bang malalang ito kayo, mga uso sa mga pelikula. Sino yung mga nagiging mad scientist na naman? Mga pelikula, no? Yung ginawa ng mali. Nalala ko lang sa panahon kasi natin daw ngayon, yan, yung mga nalala ko lang dito eh. Pag iniwanan ka ng tatay mo, yun, madalas yan, di ba? Di ba, may bitter na siya, nagtatanim yan. Kaya hindi na ako mag-aasawa. Lahat ng lalaki, sinaulo yan eh. Tinamay mo naman lahat. Ganun din yung babae naman sa lalaki. Nalandi ng mga babae. Pag ginawa siya ng masama, lahat masama na. Tayo punta doon. Ayan, so, pero kailangan mo pa rin mag-pray sa Panginoon. Sino di kailangan mag-pray sa Panginoon? Na yabang mo naman. Kaya dapat, magandang ano naman dito, no? If our hearts are full of grudges, they cannot be lifted in worship. Galing ito mga tayo, no? Parang ano daw, kunwari, punong-puno yung ano mo, gusto mo magpuri sa Panginoon or mag-pray. Kunwari ito ay grudge, okay? Sino pa may isang ganito? Hingin ng isang ganito, tumbler. May grudge akong isa, may grudge pa akong pangalawa. Gusto magpuri sa Panginoon. May grudge ka dyan eh. Diba? Parang papabigat at humaharang, no, sa paglapit mo sa Diyos. Kasi nga, siya'y nagpatawad, tapos ikaw, parang point number 2 kanina, di ba? Na tatanungan, Diyos, pinatawad kita, so ikaw di ka magpatawad. Nakuha niyo ba yun? Sana i-internalize natin na again may justice pa rin ng Diyos. Diyan tayo, again, pag soul winner ka, pag likod ka ng Diyos, alam mo na ang dami nag-offend sa atin. Hindi ka maka-move forward. Yung ibang bagay, i-share ko nga sa inyo, di ba? Mga pastor pa to. Pastor sa pastor. O, paano yun? In-offend ka ng pastor mo, for example. Hindi na papatuloy, pastor ko nga yun eh. Kahit na! Kanino ba naglilingkod? Sino maghihinto sa'yo? Pastor ko na yung kahit pa. Last. $55. Mga ano na lang to. Paano natin alisin yan? Yung grudge na yan. Paano? O gusto nyo lang mawala yung grudge sa puso nyo? Sino ang gusto? Taas kamay. Pataas pa. Para kayo nyo pa eh. O paano nga? O, number 1. Impatience po. Sana naman, no? Kasi convinced na tayo sa mga points natin, no, na makakasama sa iya, makakalason yan, makakadamay ang iba. Paano nga natin ngayon? Anong pwede at dapat natin gawin? Nabanggit ka rin yung 31, 32 tayo ngayon. Ready, go. And be kind one to another, tender-hearted, forgiving one another, even as God for Christ's sake hath forgiven. Inulit lang sa Colossians, di ba? Pero dito naman, ito yung kanina sa 31, di ba? Bitterness, yung text natin eh. Pag wala ka ng bitterness, kind ka na. Di ba? Diyan mo malalaman yun eh. Dati, ba't ako binatin nun? Ba't ako ginawa ko siya ng masama? Kasi nauna yung
forgiving one another. Bigyan na tayo mag-beses ng ganito, ha? Observe nyo na. Even as God, for Christ's sake, had ikaw din pinatawad. Ngayon, kaya kinukwento lang sa soul winning, ganyan. Binibigyan na emphasis yan, ha? Soul winning kayo. Yung, basta matapos na, patanggapin mo na. Iba, tatanggap talaga eh. Pero maganda, maitanim at maintindihan niya nga yung ginawa, yung bigat ng kasalanan, yung ginawa ng Panginoon para sa kanila. Okay, mga soul winner, importante yan. Kaya pag soul winner ka rin, dapat ito, alam na alam mo to eh. Naintindihan niyo yun? Yun lagi yung ano mo eh, message mo eh. Ang problema yan, pag di ka nag-soul winner ha, soul winning, I believe, mas hirap ka dito sa bagay na to. Again, di lagi, pero iba, may ibang solusyon sa ganyan eh. By the way, may mga, ano kasi, may mga kalagayan din talaga na malapit sa ganitong tukso. Nabanggit ko na rin ng pastor, di ba? Nabanggitin ko na ng iba pa yun. Mga sumusuporta sa pastor, ganun din yun. Mabigat yung anong yan. Minsan yung iba, kaya nakakwento ko sa inyo kay pastor dati, di ba? Pastor Lito, kasama si pastor Padua, bumanat ngayon si pastor Lito. Kasi nga, ang hihina naman ito pastor, yung mga ibang ano, kasi feeling niya, ano siya eh. Totoo naman. Sabi ni pastor Padua, bad. Hindi mo alam, iba-ibang tao. Mga pinagdadaanan yan. Natuto naman siya doon. Kaya ito ngayon sa atin. No? So, ganun tayo. Kaya, kind, one another, tender-hearted, forgiving one another. Even, pag lagi nag-soul winning ka, naaalala mo, pinatawad tayo. Tapos pag nag-soul winning ka, pinag-pray mo sila. Gusto patawarin ng Panginoon. Kasi ikaw, di ko patawad. Labo nun. Kaya, how to let go of grudge? Number 1, alalahanin mo, pinatawad ka rin ng Diyos. Mas madadalian ka na hindi mag-grudge. Bakit? Ikaw nga pinatawad eh. At wag mo na hintayin na ikaw pa yung parang si Achan, di ba? Lalala si Achan. Dapat di na sila natalo doon. Siguro, pinatawad na agad siya kung umami na siya eh. Hindi ko alam ha, pero pinatawag na yung buong ano eh. Sinong dahilan dito? Parang Jonah, ganun din. Kailangan pang ibato sa dagat. Si Achan, kailangan pang, sino ba dito? Sinusubukan siguro si Joshua. Hindi niya alam to. Alam niyo eh, actually kaya nga dinama yung kamag-anak niya eh. Nakita yun, sa lalaki ba naman ng mga dinadala niya eh. And linaw ng utos ng Diyos. Itong sa AI, Jericho, ano ba? Yung nauna doon. Sa Diyos lahat to. Later, iba sa inyo yan, mga spoils. Si Achan. Ganyan tayo minsan yung bitterness natin. Hindi ako inopen niya. Ako inopen niya. Tindi niya. Sino ka ba? Maano kasi mataas yung tingin natin sa sarili natin. Kaso nga, ikaw din, pinatawad ka din. Ngayon, so nadadalian na ba kayo? Alalahanin mo lagi, pinatawad ka rin ng Diyos. Magpatawad ka rin. Let go of the grudge. Number 1, remember God's forgiveness. Pinatawad ka niya. Last. Pangalawa pa lang sa 5, no? Matthew 5. Bakit tayo dapat magpatawad? Paano yan? I-let go. Matthew 5, May basa. Ready, go. But I say unto you, love your enemies, bless them that curse you, do good to them that hate you, and pray for them which despitefully use you and persecute you. Ang bigat, no? Yung lahat na pinamabigat na patawarin, sinabi na ng Panginoon. At binaliktad niya. Anong gawin ko sa nagmura sa akin? Minura ako. Mahalin mo. Yung galit na galit ka, sinabi niya, galit talaga sa akin. Ginawa na ginawa. Mahalin mo. Gawa mo na mabuti. Yung gumamit sa'yo, talagang panalangin mo. Hindi na mamatay agad, ha? Obviously, positive to. Again, iba yung reprobate. Exemption po yung reprobate. Huwag yung papasok dito yun. Pero yan, lalo pag kapatid mo, sabi natin, loko-loko talaga.
Sinabihan ka ng masama, ginawa ka talaga ng masama at mali talaga siya. Paano yan? Panalangin natin. Again, hindi mamatay. Ibig sabihin, kita mo naman yung immature pa itong taong to. Lord, mag-mature na sana siya. Or maranasan niya yung ginawa niya sa akin. Pwedeng ganun, di ba? Hindi para masaktan lang, ha? Pero minsan doon ka matututo rin, di ba? Pag ginawan mo siya ng mali, tapos ginawan ka ng mali, ay masakit pala yun. Oo. Pwedeng ganun, no? Kaya maganda dito yung intervention ng Diyos, eh. Kung naalala niyo yung sabi natin about mga reprobate din. Na gusto mo mamatay si Bill Gates, huwag mong patayin. Panalangin mo sa Diyos. Kasi ang Diyos ang magva-validate nung kung tama ka man, mali, gaano ka mali, kailan niya gustong gawin yon, kailan niya dapat gawin. Ang Diyos na bahala doon kasi pinanalangin mo na sa Diyos, eh. Amen? Ito, si Bato, sana ma-ICC to. Panalangin mo lang. Si Budot, sana makulong ulit. Yun ang panalangin ko. Walang masama. Pero ang Diyos ang mag-ano nun. So, pero again, balik tayo sa kapatid. Kapatid yan, eh. Mahal mo dapat ang kapatid mo? Amen. Ay, may ginawang masama, eh. Isa ka pa, eh. Nalala ko tuloy, bihira tayo mag-ganito, no? Pero kailangan, eh. Kasi minsan ina-assume ko rin, kasi pag mature tayo, yung mga ganitong basics dapat alam na natin. Pero again, mali ako dun. Obviously, pagkakataon na, alam din natin to at balik-balikan. Hindi tayo mag-assume na mature tayo dahil soul winner tayo. Hindi lagi, eh. So, number 2, sa 5, paano yan ma-let go? Number 1, remember God's forgiveness. Pero number 2, pray for the one who hurt you. Si Jesus mismo nagsabi niyan. Okay? Ayan, ang pula. So, next is mga ano na to, ha? Steps na, no? Mga kung paano natin ma-overcome yung grudge at mawawala, maka-move on. Ito medyo mahaba. Basahin natin. Ako muna, sunod kayo. Recompense no man evil for evil. Huwag mong gantihan ng masama pag ginawa ka ng masama, basically. Provide things honest in the sight of all men. Ayo. If it be possible, as much as lieth in you, live peaceably with all men. So may mga pagkakataon talaga gawa ka ng masama. Ngayon, kung posible talaga hanggat maaari, minsan kasi kailangan mo ring, depende ko anong ginawa sa'yo, di ba? So may mga mamagay nun, hanggat maaari, at least, di kayo friends, pero wag naman kayo mag-away. Peace, di ba? Peace pa rin yun, eh. Dearly beloved, avenge not yourselves, but rather give place unto wrath. For it is written, vengeance is mine, I will repay, saith the Lord. Paulit-ulit po yan sa Old Testament, no? Gusto ko talagang gumanti. Kaso pag gumanti ka, isira yung patotoo natin. Di ba? At, sabi natin may mga pagkakataon na mahirap. Nalala ko tuloy yung kapatid ni Mamayan. Nabanggit ko sa inyo, di ba, yung kasi nag-advise din si pastor nun, eh. Ang ano nung mga parang nilason, literal. Talagang nilason. Anong gagawin? Anong dapat tamang gawin? Sabi, hostisya, di ba? Kasi ang hirap patunayan nun. So, tas gagastos ka rin, di ba? Demanda mo kung sino. Ang hirap mo. Kaya sabi, pastor, pagpasa Diyos mo na lang. Tapos, ang hirap nun, pero may mga bagay na ganun, eh. So sabi, rather give place to that. Eh, kapatid mo pa yun. Eh, nakikita ko, pastor, alis na lang ako. Tama ba yun? Nabanggit ko nila, love life. Eh, bahala sila. Ang dami dyan, eh. Amen? Give place to that. O, dyan ka lang. Kasi, ang Diyos ang gaganti. Okay? Sino na? Kayo na, no? Therefore, ready, go. Therefore, if thine enemy hunger, feed him. If he thirst, give him drink. For in so doing, thou shalt heap coals of fire on his head. Be not overcome evil. Be not overcome of evil. No? Huwag mong hayaan yung sarili mong tinalo ka ng demonyo. Yung katulad ka, pumatay ka. Kasi ramdam na kaya mo. Ang law-abiding citizen yan. Patayin ko lahat to. Wag! Ano dapat?
Kabaliktaran, o hindi naman kabaliktaran, ang mas magandang gawin natin ay, yes, kailangan natin talunin ang masama. Pero anong gagamitin natin? Masama na hindi. Gawa mo ng kabutihan, yung masama. Hindi sa tanas, hindi reprobate. Again, may mga pag-asa pa sa buhay. So, bless instead of cursing. Yan. And then, focus on healing, not hurting. So, again, may mga pero yan, pagkapatid mo yan, maniwala kayo. Imagine mo na lang kung ikaw yung isa mga hirap idil, magkapatid eh. Parehong mamahal yan, di ba? Kunwari, magkapatid dito. Ito, kunwari, magkapatid. Pareho kong mahal yung anak ko, kunwari. Isa sa mga napakahirap tingnan niya, pag sila mismo nag-aaway, nagsabunutan, kunwari. Kain ko dito. Ba't kayo nagsasabunutan? Ba't kayo gustong... Ang hirap idil nun. Ano nga, mahal ko kayo. Kaso ba't kayo nagpapatayan? Nangyayari minsan yan. Sabihin nito, focus on healing, not hurting. So ngayon, nagkasakita na ako, ano gagawin natin? Yun, pagalingin mo na ngayon. Masakit ba yung sinabunutan ka? Masakit ba yung ano? Pagalingin natin. Habang pinapagaling mo yun, naisipan nila, sakit ka na ito eh. Oo nga, dapat wala ako dito kung nagtimpi lang ako eh. Di ba? At lalo na pag may nadamay na, malungkot yan. Pag nagkadamay yan, ba't wala na si ganyan? Kasi ganito pala. Dapat di ko na ginawa yun. Kamusta na siya ngayon? Yun, wala siyang mapuntahan kasi dahil sa akin pala yun. Makita niyo yun? At marami po dyan, ang hirap na nga mag-ano dito, di ba? Tapos di pa natin sila tutulungan in that way. Gusto ko talagang gusto mong maghiganti. Tulungan mo siya in such a way na alisin mo yung tisod sa maraming tao. Kasi literal magiging tisod sa kanila yan eh. So yun, maging magaling ka na lang mag-heal. Alala ko tuloy yung gera na naman ngayon eh. Pagalingan po ng bomba eh. Malakasan, di ba? Itong mga nag-UFC naman, pagalingan yun. Talaga pinag-aaralan lang. Paano yung pinaka-maximum damage? Yung pag isang ganyan mo lang, patay agad. Pinag-aralan mo yun. Bakit yung pag-aralan kung paano siya? Maging healthy na lang, yun na lang. Di ba? Huwag na masyadong mataba. Pero, tama yung prinsipyo na to eh. Sa church, ganun. Kasi agad tayo gagamitin ng Diyos. Ayaw ng Diyos na mahina tayo. Meron tayong brokenness, bitterness. Mahina ka, by the way. Pag ikaw yung Kristiyanong may bitterness ka, mahina ka pa. Hindi ka magagamit ng Diyos masyado. Nakikinig ba? Hindi ka magagamit yan. Yung ginagamit ng Diyos, pansin nyo kahit sa mga pastor, ganun. Kinakwento nila yung pagbago ka kasi mahina ka din eh. Pero pag malakas ka na, ginawan ka ng isa pa, pinahiya ka, hindi kasi naman, umalis, kung ano man yan, tapos tuloy ka pa rin. Gagamit-gamit ka sa Panginoon nun. Hindi yung konting open lang. Ayoko na. Bakit ba naman na ganyan-ganyan pa eh? So, ang gawin natin, balik rin natin. May tinatawag silang reverse psychology sa ano eh. Pero minsan, masama rin yun eh. So, ito parang gano'n yung ginawa sa atin ng Panginoon. Okay, matapos pa tayo? Ganda rin tong point na to, no? Forgiveness is not a feeling. Nakikinig pa ba? Pansinin nyo kasi iba kasi nagfo-focus sa feeling. Talagang pastor, sakit ginawa sa akin eh. Kasi inaalala mo kasi na gusto eh. Gawin mo, yung prinsipyo dito, forgiveness is not a feeling, it is a decision of obedience. Sa Tagalog, hindi ko sinasabi sa'yo, patawarin mo ba siya? Patawarin mo siya. Ano pa nararamdaman mo? Parang ayoko eh. Hindi ko sinabing tanungin mo na nararamdaman mo. Kahit ano pa nararamdaman mo, inuutusan ka ng Diyos na magpatawad eh. Huwag mo i-consult. Tatawarin ko kaya siya? Teka lang ha. Ano sinasabi mo puso? Hindi ganun. Sumunod ka, regardless. And ganun na ganun ang ginawa sa atin ng Panginoon. Amen? Ganun ang ginawa sa atin ng Panginoon. So ngayon, a grudge is a heavy weight that God never asked us to carry. Ganda, di ba? Kasi mabigat yan, either poison yan, kaya kong labanan yung poison. Yung katawan natin may lumalaban yan eh. Pero pag nasobrahan,
Amen? Sabi natin yung mga bata, malakas ang panunaw niyan eh. Pero kung nasobrahan ng kumain ng kung ano, huwag natin gawin yun. Pag may konting mali pa lang, madumi, sorry agad, maghingi agad ng patawad sa Panginoon. Amen? At ganoon din agad, kung may na-offend ka, nakita mo naman tindi ng tingin sa'yo, either, nabanggit ko kanina, di ba? Either mag-sorry ka na, magtanong ka, bakit ba ganyan? Or, i-channel mo sa taong pwedeng mag-handle ng bagay na yun. Amen? So, obviously, sa pamilya, yung nanay, tatay, sa church, pastor, parang huwag nating injured. Ang tagal na nito parang ganun. Okay, closing challenge. Sorry, ulitin ko the grudge is a heavy weight that God never asked us to carry. Basta may pagsubok ako. Meron akong bitter na hindi pagsubok yan. Kasalanan niya na dapat mong alisin. Hindi yung pagkakaiba. Bakit ba, pag-pray niyo kasi konti na lang, mabanata ko na siya. Mali. Sabi ko ba, Lord, bigyan mo ako ng lakas para mag-handle ng bitterness. Hindi. Alisin mo yan. Ngayon sabi niya, so, ang bigat na ito, ang bigat eh. Ano sabi sa Matthew 11? Come unto me and all ye that labor and heavily laden, and I will give you rest. No? Again hindi actually yan heavy na, baliktad to eh, medyo mali ito eh. So, anong kailangan natin gawin? Move on. Sabi natin sa title natin, let it go, release it, give it to God, forgive. Hindi nyo madalas narinig sa akin, give it to God. Medyo kasi parang pero totoo rin yun. Ibig sabihin, Lord, hindi ko kaya to, ikaw na yung mag-handle. Ngayon, may mga bagay na ikaw yung dapat mag-handle. So, maghingi ka ng tulong sa Diyos na malakas ka. At matalino. Ngayon, itong bitterness yan, hindi mo kailangan dalhin yan eh. Diyan ka na. Parang weed. Alisin mo. Ay, sayang na may halaman. Minsan, nangihinaya ako din sa mga halaman ko na. Kasi nga, magandang halaman. Anong gagawin ko? Kaso sobra na eh. Anong gagawin ko? Hindi kasya lahat yan sa garden eh. Kailangan mo itapon. Yung bitterness nga, hindi natin kailangan yan eh. So, alis, tapon na natin. So, closing challenge. Meron bang isang tao o dalawa o kung ano man yan na kailangan mong patawarin? Tanong mo yung sarili mo. Meron ba? Wala? Okay, naalala niya. O yun, ano gagawin mo doon? Alam mo na. Pangalan man yan o mukha. Pag naalala mo, nakita mo, let it go na. Lay that grudge on the cross. Ito yung mga, totoo rin to eh. Ibig sabihin noon ay sa talinhaga yun na kung ikaw ay nagagalit sa isang tao, pinatawad ng Panginoon ikaw, pinatawad din siya, ibigay mo na sa Panginoon yun. Ibig sabihin, hindi natin kaya i-handle yun. Ano bang dapat gawin? Ano bang dapat gawin sa kanya? Anong dapat gawin sa kanya? Ang hirap dalhin yan. So, hayaan mo ang Diyos na mag-deal sa ganyang bagay. At ano naman siya, matalino siya. Sabi nga nila, time heals. Sabi nila, di ba? Sabi ng iba, time heals nothing. Kasi time lang yun. Kasi minsan pag pinatawad mo siya, inayaan mo siya, pareho kayo nag-grow. At least wag mo siyang awayin. At the very least. Kasi pag ginawa mo yon, lalong parang Iran at yan, Israel. Ayan, so hayaan natin ang Diyos ang mag-heal. Okay? So basahin natin, last na po to, last na talaga, nabanggit na rin kanina, Ephesians 4. Pakilakas nyo to. Ito yung pinaka-verse actually natin. Pakibasa, ready, go. Let all bitterness and wrath and anger and clamor and evil speaking be put away from you with all malice. And be ye kind one to another, tender-hearted, forgiving one another, even as God for Christ's sake hath forgiven you. Parang sinamarize yung buong natin, di ba? So, patawarin, maalala mo na ikaw pinatawad ng Diyos, magpatawad ka rin. At makikita yung pag ito gawin nyo, kung meron kayong talagang kinakainisan, gawin mo siya ng mabuti. Yung sinasabi dito, paano gagawin mabuti? Galit nga. Subukan mo lang, patawarin mo muna.
And then, wag plastic ha. Ano, bigyan mo ng pagkain, may lason pala. Ganun. Talagang bigyan mo ng maganda. No? Sabi kasi, regaluhan mo. Wag bomba. Yung ano. Amen? Bitterness, wrath, anger, magkakasama yan eh. Clamor, away po yan. Clamor. Bangayan yan eh. Evil speaking, ay do sinungaling o masamang sinabi sa kanya, alisin mo yun sa'yo. Amen? Mahina. Ulitin ka. Lahat ng bitterness, wrath, anger, clamor, evil speaking, alisin niyo yan sa sistema natin. Amen? Gawin natin yan. Okay? So, let's pray, Lord. Maraming salamat po, Lord. Again, minsan di madali. Pero kung titignan, napakadali pa kayo, alalahanin na namin kayo, pinatawad nyo nga. At reflect din namin kung yes, kung napakasama sa palagay namin yung isang tao na yun. Ano kaya tingin nyo rin sa amin? I believe, maging honest lang kami sa aming sarili. Of course, kayo napakabanal nyo kahit napakaliit na kasalanan. Para sa inyo ito, i-offend sa inyo, Panginoon, salita man niya, ginawa, hindi ginawa. Panginoon, patawarin niyo bawat isa. At naman, hindi maging napakataas ang tingin namin sa sarili namin, kaya hindi kami magpatawad or parang gusto namin makagante. At minsan, ang pinakamahirap dito yung feeling namin sa sarili, kami righteous, self-righteous. Wala kami ginawang mali. Nakafocus kami sa mali ng iba. Tawarin po kami, Lord. Magiging kami ng wisdom din. Makita namin ito yung nakakalason pala sa aming puso, sa isip, ministry lalo. Tawarin bawat isa, turuan. Focus kami Lord, sa ginawa niyo, Lord. Kayo po napakadakila, napakabuti, kayo banal. And yet, nagpatawad kayo, Panginoon. Kayo pa sumalo lahat ng kasalanan namin. Nag-reflect kami doon sa action niyo na ginawa. At mahiya kami aming sarili, Panginoon. Kayo po maghanap ng tunay na pagpatawad sa inyo, Lord. Therefore, ang kabaligtaran ng Panginoon, sa ibang tao kami magpatawad din. Yung mga bagay na hindi naman namin malalaman kung paano panusahan, makaganti, kayo naman nakakalam niya. Therefore, pagpasa Diyos namin, pagpasa inyo, Lord. Kayo mag-avenge, kayo gaganti, kung dapat talagang gantihan, kung di naman, baka hindi naman pa kailangan pala. Panginoon, patawarin mo kami, Lord. Sa mga maling isip namin, Panginoon, at action. At ang maisip lagi namin, kami gagamitin nyo, at ang hirap nyo gamitin kami pag kami po'y puno ng bitterness at ng ganitong bagay, grudge, Panginoon. So, kailangan po, Lord, again, kayo magpala sa church na ito, Lord. At basta namin kakainin, Panginoon, maging fellowship talaga ito, Lord. So, bigay ng bawat isa. Ma-enjoy namin, of course, ang church din po, Lord, ng mga kapatid. Magkawala kaming grudge, bitterness. So, basta-basta niya aming pagkain, hindi lang sa aming mga busog ng aming mga tiyan. Pwede tayo maging sanhi, Panginoon, ng fellowship na maganda. Healing din po, Panginoon, hinihingi namin sa inyo. May magpakala sa bawat isa, and dahil po kami as we end the year. Alalain mo rin yung mga nag-backslide, Panginoon. Kawahan niyo po sila, bigyan ng kailangan nila, Panginoon. Encouragement, knowledge, wisdom, Panginoon. Healing din, kung ano man yung meron dyan. Kaya malalati. In Jesus' name we pray. Amen.